May kunan dyan. Talaga dyan, may pinwheeler pala. Na mahirap dito. Lalabas sa ganda yung pinwheeler. Nabubuhol ang traffic. Yan mga boy, tigigibuan naman sa higod ka. Yan ang truck na. Yan ang sa higod nandiyan. Ay nako, buhol na. At makalabas tayo dito. Alas 3 para ayos. Di traffic. Dito na kami guys, planta guys. Ay po. Ay, madalas yung bagas ni Talbo. Sa isa't isa. Meron din mga tatawag nating seasonal na kaibigan. Yung naging kaibigan mo lang dahil dito. Naging magkatrabaho. Pero kapag dumating kayo sa punto na hindi na kayo magkasama, wala na rin yung samahan na inyong nabuo. Ganyan din kaya ang mangyari sa samahang nabuo ng kabarangay natin ngayong araw sa mga kaibigan niya mula pagkabata. Yan ang ating pakikinggan dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudo, mapagpalang araw po sa inyo. Ang ibabahagi ko pong kwento ay hindi lang tungkol sa buhay ko, kundi pati na rin sa mga kaibigan ko at sa malaking pagsubok na pinagdaanan namin. Ako sa pangalang Ricky. 30 years old ako nang mangyari ang kwento at project coordinator pa lamang ako noon sa isang kumpanya. Pagka-graduate ko ay naghanap agad ako ng trabaho para hindi na umasa pa sa mga magulang ko kagaya ng gusto nila mapadudot. Kailangan ko kasi muna magkaroon ng experience. Wala nang estudyante pa lamang ako, karamay ko na mga kaibigan ko. Apat nga po pala kami magkakaibigan mula ng mga bata pa. Ay, naso, list ko. Ako, si Robby, si Alia at si Tommy. Sobrang solid ng samahan namin. Para na rin kami magkakapatid. Nangilaman sa isa't isa at tulungan talaga kapag may nagkakaproblema. Sa tatlo kong mga kaibigan, si Robby talaga ang pinaka-close ko. May kayang pamilya niya. Parehong engineer ang mga magulang niya at may inuumpisahan na ring restaurant business sa US. Kaya balak nilang mag-migrate. Yung ibang kapatid niya nasa Cambodia na. Hanggang sa si Robby na lang yung naiwan dito sa Pilipinas. Dahil dito niya gustong magsimula bilang architect. Ganon kakomportable ang buhay ng pamilya niya. Kami naman yung masasabing sakto lang. Hindi kami yung tipong pera talaga, pero hindi na naman kami nagigipit. Retired teacher si Mama at retired police naman si Papa. Dahil pareho silang naging lisensyado, ay pinipressure nila ako. Gusto nila na maging professional din ako, kagaya ng dalawa kong kapatid. Pareho na silang lisensyado. Samantalang ako ay nakadalawang take na ng licensure exam sa architecture, pero hindi pa rin nakakapasa. Pero imbes na magpadala sa lungkot ay
nagpapakasaya na lamang ako kasama ang mga kaibigan ko. Hoy, Nadine, kalma mo yung pagsasali sa shot glass. Baka mamaya, bigla ka na naman sa labas ng gate pag inatid ka na namin sa inyo. Kaya wag na kasi ako iuwi pag nasa ganitong kalagayan. Alam niyo naman na parang Armalite yung buka nga ni mamay. Hindi ako papapasukin nun pag lasing na lasing ako umuwi. Saka imbis na clear skin ako, baka magka-design pa tong mukha ako kapag nakita ako ni Papa. Pareho pa naman silang high blood sa akin palagi. Huwag mo na kasi pakainin ng matataba. Lutuan mo ng puro gulay araw-araw. Kahit hainan ko pa sila ng damo, hindi pa rin mawawala pagka-bad trip nila sa akin. 2 beses ba naman ako bumagsak sa exam eh. Alam ko na sasabihin nila. Hindi na to nagkataon lang, kundi kabubuhan na. Ewan ko ba dyan sa mga magulang mo pare? Masyado mga perfectionist. Kulang na lang gawin ka santo. Gusto lang naman nila na